Alam niyo mga kababayan, dito sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay hindi kailangan kung ano ang kulay ka. Kung ikaw ba ay sumusuporta sa kanya, ikaw ba ay naging katunggali niya nung nakaraang eleksyon, ay hindi niya po yan tinitignan. Bagkos, ang mahalaga kay Pangulong Marcos at alam niya sa sarili niya na hindi kakayanin ni Pangulong Marcos na siya lamang ay mag-isa para sa magandang mga proyekto sa ating bansa. Dito ipinapakita ni Pangulong Marcos na kahit naging kalaban niya, wala siyang pakialam. Kung ang taong kalaban niya ay nakikipagkaisa para sa mas nakakarami, nakikipag-usap siya para sa lalong pag-improve ng ating bayan. Dito po sa nangyari sa Naga City na kung saan hindi po maakila na naging matindi po ang naging politika noong 2022 presidential election sa pagitan ni dating Vice President Leni Robredo at ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos. Parang walang nangyari. Pero ang mahalaga rito, para sa kanya maganda at pakinabangan ng ating mamamayan, sinisantabin nila ang usapin ng mga nakaraan. Yan ang magandang tignan sa mga leader natin na para sa ikamabubuti at para sa ikaganda ng bawat isa ay pagkakaisa ang kailangan. Hindi para magwatak-watak tayo. Kaya, kay dating Vice President Leni Robredo, keep up the good work. At kay Pangulong Marcos, keep up the good work sa inyo. Sana, ganyan parati ang ating mga leader. Malaking trabaho ito. It will take time, but marami na tayo mga intervention na pwedeng gawin, such as the pools that we are going to put up. In fact, matagal na naming inaasam na makasama sa pilot sites. Kasi pinakamalaking problema talaga sa amin yung baha. Pinakamalaking windfall sa amin nitong Oplan Kontra Baha kasi yung inaasam naming equipment. Nagpadala sila dito ng 5. So, ang laking bagay nun kasi hindi na mano-mano yung paglinis. Tapos, ang dami kasi namin, lalo na yung siltation, hindi siya kayang mano-mano. So ngayon na may equipment na, kaya na. So okay itong complementation ng Oplan Kontra Baha. Kasi yung focus nito mas green infrastructure. Pagbuhay ng mga riverbeds na nag-dry up na, pagpalalim ng mga creeks, pag-widen ng mga waterways, paglinis. So tingin namin, ang laking bagay nito while waiting for that. Mas long-term yung Bicol River Basin Development Program. Ito, mas short-term, mas ngayon na. Magbibigay ito ng solusyon sa mga lugar na talagang grabe ang sinasapit pagka nagkakaroon ng mga calamities, lalong-lalo ng baha. Hopefully, pag nasolusyonan yung sa Naga City, ma-replicate ito sa ibang LGUs para maiwasan na natin yung mga pangyayaring hindi maganda sa mga tao, lalong-lalo na rin sa ekonomiya. Malaki pong tulong po sa aming lungsod na kami po na tulungan mabigyan po ng solusyon ng mga baha dito. Hindi na masyadong babaha dito pag nagkaroon ng drainage na mas mabuti. Ang tindi ng pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo sa rehiyon ng Bicol. Ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa ari-arian at kabuhayan ng mga mamamayan sa gitna ng paulit-ulit na suliraning ito. Isang magandang sinag ng pag-asa ang nasilayan sa pagtupad ng pamahalaan pangbansa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. PBBM ng Oplan Kontra Baha sa lungsod ng Naga. Ang hakbang na ito ay hindi lamang isang tugon sa krisis, kundi isang malakas na pahayag na tunay na serbisyo publiko. Ang pinakamahangang-hangang anggulo ng proyektong ito ay ang naging ugnayan ng national government at ng lokal na pamahalaan ng Naga. Batid ng lahat na matindi ang naging tunggalian ni na PBBM at dating Vice President Leni Robredo noong nakaraang halalan. Gayunpaman, sa pagharap sa krisis ng baha, pinatunayan ng Administrasyon Marcos na hindi hadlang ang kulay ng politika kapag kapakanan ng ordinaryong Pilipino ang nakataya. Ang pakikipagtulungan ng pambansang gobyerno sa lokal na pamahalaan ay isang ehemplo ng epektibong pamahalaan ay nakasalalay sa pagkakaisa, hindi sa pagkakahati-hati. Malaki ang hamon
ng baha sa buong Bicol River Basin. Kaya naman, tamang-tama ang mga estraktikong instruktura sa ilalim ng programang ito, ang pagpapatayo ng mga modernong drainage system, malawakang paglilinis ng mga ilog at sapa, at ang pagtatatag ng mga impounding pool o flood control basin ay mga konkretong solusyon upang maibsan ang pag-apaw ng tubig. Bukod dito, ang development ng 5 malalaking heavy equipment para sa drainage ay isang napakahalagang hakbang sa pamamagitan ng paghuhukay at pagtatanggal ng mga banlik siltration sa Bicol River. Mas lumalawak ang kapasidad ng ilog na humahawak ng tubig, baha na direktang magliligtas sa mga kabahayan at sasakahan. Ipinapakita ng inisyatibong ito ang tunay na serbisyo ni PBBM, isang serbisyong walang pinipiling rehiyon o pinakikinggang partido. Sa huli, ang proyektong ito ay may malaking ambag sa espritong pang-ekonomiya kapag ligtas at maayos ang isang komunidad mula sa banta ng baha. Hindi magigiba ang mga lokal na negosyo. Tuloy-tuloy ang transportasyon at protektahan ang ani ng mga magsasaka. Ang flood control ay hindi lamang pag-iwas sa kalamidad. Ito ay pundasyon ng mas masigla at matatag na lokal na ekonomiya para sa mga Bicolano.